Ito ay gubat na matinuhog, halos 24,000 bangkay ng lalaki, babae at bata na tinusok ng mga tulos. Isang masaker na lampas sa imahinasyon. Kabaliwan, oo, pero hindi lang ito kalupitan, isa itong sandata, isang nakakatakot na estratehiya ang anino ng takot. Uy, ako nga pala si Josh. Sa episode na yon ng The Infographic Show, tatalakayin natin ang malulupit na ginawa ni Vlad na manunuhog sa mga kaaway niya. Noong 1456 panahon yun ng kaguluhan at pagbabago ng kapangyarihan. Nagbabago ang katapatan gaya ng hangin kay Vlad III, oras ng paghihiganti na. Bumalik sa Wallachia ang pangalawang anak ni Vlad Dracul, dating pinuno ng Wallachia sa Romania, para bawiin ang trono ng kanilang pamilya. Pinatay ang kanyang ama at inilibing ng buhay ang kuya niya, kaya tiniis niya ang mga pagtataksil. Kaya nang umakyat siya sa kanyang pwesto sa tuktok, naunawaan na ni Vlad III ang likas na katangian ng kanyang kapangyarihan. Alam niya ng higit sa karamihan kung ano ang kayang gawin ng kalupitan. Nakita niya ang pagtataksil kahit saan, sa maharlika, korte at pabago-bagong katapatan na sumira sa pamilya niya. Ang awa ay kahinaan at ikamatatay mo. Isa lang ang paraan para mamuno, takot, at walang ibang lugar na mas lantad ang nakakatakot na reputasyon ni Vlad kundi sa kabisera ng Tergovista. Paano hinuhubog ng takot ang isang pinuno? Sabi sa alamat, naglagay ang mga tauhan ni Vlad ng gintong kupita sa bukal. Pwedeng gamitin ang lahat yon, kailangan gamitin ang lahat. Ang mga magsasaka, mga mangalakal, mga asawa, at mga bata. Pero wala ni isa ang naglakas loob na nakawin ito. Nanatili yon sa pinong hanggang matay si Vlad. Kung inalis man yon, tiyak na mapupuno ng mga kulong na katusok sa balanse. Nanatili yon sa pinong tiyak na mapupuno ng lansa ng kailang paglantay. Kung inalis man yon, tiyak na mapupuno ng mga kulong na katusok sa malay. Talaga naman sa akin, hindi mo nakakatabi talaga natin yon, tiyak na mapupuno ng mga kulong na katusok sa los. Nahito talaga naman malot, malaga ng lahat masama ng mata. Nagaling talaga lahat pagkamaan, pagkamadala ng lahat, pagkakapalahan silang, napapadala ng masalakot, magigitan ng mga masigasiyan, nalulugod si Vlad sa kahasan. Ito lang ang kanyang nauunawaan. Natatawa siya habang binabalatan at binubudburan ng asin ang mga paan ng kanyang bilanggo. Natuwa siyang makita ang mga kaaway na sumisigaw sa sakit. Siya rin ang niloko ng isa sa mga kabit niya na nagkunwaring buntis sa anak niya para makuha ang pabor niya. Hindi siya naniwala. Matapos niyang patunayan ang punto gamit ang kutsilyo, sinabi niya sa mga tao, hayaan ninyong makita ng mundo kung saan ako namalagi. Masama siyang tao. Punong paranoia ang kanyang isipan at may dahilan siyang magduda. Sa paligid niya, ang mga principality ay binibili ang kaligtasan mula sa mga Ottoman. Mga duwag, isip ni Vlad, binabayaran nila ng ginto, butil at minsan anat ang tributo, kaya iba ang pinili niyang landas. Hindi magbabayad ang Wallachia, sabi ni Vlad. 300,000 sila at walang magiging dayuhang amo, siya ang magpoprotekta laban sa mga Muslim na hukbo. Namuno siya ng maayos, pero ang kayusan ay bunga ng dahas. Nangako siyang walang magugutom sa kaharian at totoo nga yon. Pero si Vlad ito, may kapalit lagi ang kanyang mga patakaran. Ang mga pulubi, lumpo at palaboy ay inanyayahan sa isang malaking piging. May bulong-bulungan sa kalsada. Totoo kaya ito? Si Vlad, ang maawain at mabait, pati ang pinakamahihirap at pinakaapi sa kaharian, ay nagtipon sa kanyang kastilyo. Nagpuno sila ng plato ng karne at isda, naguumapaw ang alap, ang pinakamainam na pagkain sa Wallachia. Pagkabusog, inawit nila ang pangalan ni Vlad bilang pagdiriwang. Tumayo siya sa mesa at sumigaw sa karamihan. Karamihan ay hilo, bulag o kulang sa parte ng katawan. Gusto niyo bang mabuhay ng walang alalahanin at kakulangan? Oo, sabay-sabay silang sumagot, luha ng saya sa kanilang pisingi. Walang mahirap sa aking kaharian. Nagumapaw ang sigawan ng tuwa, nagpapadyat ang mga paa sa sahig habang itinaas ang mga kupita bilang pagdiriwang. At si Vlad ay isang taong tumutupad sa kanyang salita. Ang mga Ottoman na labis niyang kinamumuhian at kinatatakutan ay mas higit na may kakayahan kaysa sa kanya sa pag-aalaga ng kanilang mga mahihirap. Nagpapatakbo sila ng mga kusinang, nagbibigay ng libreng pagkain at mga silungan para sa walang tirahan, mayroon silang mga libreng ospital para sa mga may sakit at mga may kapansanan. Hindi niya natapatan yon, pero tinupad niya ang pangako niya. Nawala agad ang pinakamahirap at nagugutom sa kanyang nasasakupan. Sa pagtatapos ng piging, busog at nagpapasalamat ang mga tao, patuloy siyang pinupuri. Tumayo siya at lumabas sa mabibigat na pintuang kahoy na ikinandado ng kanyang mga tauhan. Tumama sa pader ang nagliliyab na palaso, nagliyab ang dagta at kahoy, wala ng takas. Nasulasok sila sa usok o namatay sa apoy. Mga 200 siguro sila, baka 600, hindi tiyak ang bilang at di na binibigyan ng halaga ng mga kronika ang mga numero. Nagtayo si Vlad ng pugon para sa pinakanangangailangan sa kanyang kaharian na sinabi niyang para sa ikabubuti ng nakararami. Sa huli, nawala na ang kinawag niyang tamad at kriminal na linta. Inalagaan niya ang mga desperado nang hindi lumalampas sa halaga ng isang pagkain. Takot ba o awa ito? Hindi sa mahihirap nagmula ang banta sa pamumuno ni Vlad. Sagabal lang sila. Ang mga maharlika na pumatay sa pamilya niya ang dapat niyang ikabahala.
Pagbalik ni Vlad sa Wallachia, ipinahuli niya ang karamihan sa kanila. Ginawa niya silang sapilitang manggagawa para muling itayo ang Castillo Poinari, ang kanyang bagong tahanan. Matatagpuan ito sa tuktok ng bundok, mataas at ligtas sa panganib, nakatayo sa ibabaw ng halos 1,500 batong hagdan. Ito ang Castillo Dracula, itinayo ng mga dinakip, karamihan ay matatanda at mahihina na namatay sa paggawa nito. Kung kinilabutan ka sa kwento ng paghihiganti at takot, i-like at mag-subscribe para sa iba pang kwento ng mga nakakatakot na tao sa kasaysayan. May kakilala ka bang mahilig sa madidilim na nakaraan? I-share ang video at tingnan kung kaya nila. Nang inanunsyo niyang babalik sa Wallachia para bawiin ang trono, hindi lang ito dahil sa ambisyon. Ang kanyang ama ay napatalsik at napatay sa isang rebelyon na kinasangkutan ng mga lokal na boyer at mga puwersa ng Hungarian. Ang mga parehong boyer na ito ay may kinalaman din sa pagkamatay ng kanyang pinakamatandang kapatid. Mayong bumalik si Vlad, nais niyang makipag-usap. Pasko ng pagkabuhay, pinatawag niya halos lahat ng boyer sa Wallachia para sa pagpupulong sa kanyang tirahan. Dahan-dahan sila at bawat isa sa kanila ay labis na mayaman at makapangyarihan para alalahanin ang naghihintay. Ang mensahe ni Vlad ay tila pakikipagkasundo, ngunit nagsisinungaling siya. Nagsalo sila sa karne ng usa at inihaw na biik sa apoy. Tinimplahan ito ng perpekto gamit ang paminta at kanela na galing silangan sa rutang pangkalakalan. Kumain sila ng pike mula sa lokal na ilog, keso ng kambing sa bundok, honey cake, matatamis na pastry, at uminom ng lokal na alak at brandy mula sa plum. Habang kumukulo ang kaldero at kumakalat ang usok sa dakilang bulwagan, tumayo si Vlad sa mesa. Tumingala ang matatandang ilit, busog ngunit puno ng hinala. "Kanino kayo naglingkod sa buong buhay ninyo?" tanong niya. May ilan na sumigaw pabalik at sa kanilang mga sagot ay nabunyag na ilang beses na nilang pinalitan ang kanilang katapatan sa paglipas ng mga taon. Sinusuportahan nila kung sino man ang makapagbibigay sa kanila ng pera, kasama na rito ang sariling kapatid at ama ni Vlad. Hanggang may mas magandang alok, tinipon sila ng mga tauhan ni Vlad. Ang matatanda ay tinarak sa labas ng kastilyo habang ang mga bata at malalakas ay pinamartsa ng 50 milya. Martsa ito ng kamatayan, parang medieval. Ang mga malalakas ay agad pinagtatrabaho habang nakatutok ang mga espada sa kanilang likod, nagbubuhat sila ng mabibigat na bato, nagtatrabaho ng ilang linggo na halos walang makain para magbigay lakas sa kanila. Ang mga lalaking may malalambot na kamay, na sanay lang sa pagbibilang ng pera ay naging alipin. Isa-isa silang bumagsak sa sobrang pagod at hindi na makapagtrabaho. Ipinatuwag sila ni Vlad ng buhay sa kanyang mga tauhan at tinutusok ng matulis na kahoy ang kanilang lamang loob, saka iniiwan sa tabi ng daan. Para sa sinumang dumaan, ito'y mensaheng isinulat sa dugo. Ganito ang mangyayari sa mga manlilinlang at taksil. Nang malinis niya ang mga dating maharlika, kailangan niya ng mga handang mamatay para sa kanya. Hindi ito sinawa ng apelido o mayayamang may-ari ng lupa, kundi mga magsasakang handang magsakripisyo para sa marangal na pinuno. Si Vlad ay nagtipon ng hukbong magsasaka na binubuo ng mga tapat na magsasaka, sundalo, tagapagpatupad, bayarang mandirigma at mga dayuhan, isang inspirasyon sa mga tirano sa hinaharap. May mga batikang mandirigma at siga pero umaasa sila sa kanya at yon ang mahalaga. Ang mga lalaking ito, na libu-libo ang bilang, ay naging mga kasangkapan niya sa kapangyarihan at sila ay mahusay at tapat na mga manggagawa. Sila ay nag-espiya para sa kanya, inaaresto nilang mga tao at pinarurusahan nila ang mga ito ng may matinding paghihigante. Doon naging mabilis at kamangha-mangha ang hustisya sa Wallachia. Ang isang magnanakaw ay maaring durugin sa ilalim ng mabigat na gulong ng kariton. Ang isang traidor ay babalatan gamit ang matalim na kutsilyo at ang katawan ng isang rebelde ay itatarak sa tulos bilang babala sa lahat. Ito ang bagong base ng kapangyarihan ni Vlad. Malupit, masunurin at epektibo. Kung wala sila, hindi sana tumagal ang kanyang pamumuno kahit isang panahon. Pinalibutan ng Ottoman ang Wallachia. Praktikal sila, magbayad ka lang ng tributo, maaari pa ring magpatuloy ang Kristyanismo. Sa ilalim ni Vlad, vassal state pa rin ang Wallachia at inaasahang magbayad. Hindi matalo ang Ottoman, sobrang makapangyarihan at maunlad para makapanlaban ang maliliit na estado. Paano tumugon si Vlad? Sa mga Turko, halos wala siyang tiyaga sa pagpaparaya. Sinubukan nilang makipag-ayos pero wala siyang interes kahit kailan. Nagpadala sila ng sugo mga embahador mula sa makapangyarihang Sultan Mehmed II, pinuno ng isang malawak at nakakatakot na imperyo na may isang mensahe: magbayad kayo at mananatili sa inyong kontrol ang inyong kaharian. Ayaw namin ng digmaan. Inimbitahan ni Vlad ang mga embahador sa Kastilyo at inalok ng pagkain. Mukha siyang may magandang intensyon pero tumanggi ang mga Turko na alisin ang kanilang turbante at nagpaumanhin. Isa itong relihiyosong kaugalian, hindi insulto.
Pinahawakan ni Vlad sa tauhan ang mga embahador. Hindi narinig ang paghingi ng paumanhin ng mga Turko habang sila'y sumisigaw. Itinusok ng mga tauhan ni Vlad ang mahahabang pako sa kanilang mga ulo. Ipinako ang kanilang mga turbante sa kanilang mga ulo para sa natitirang maikli nilang buhay. Mabilis na kumalat ang balita na ginugulo ni Vlad ang kaayusan ng mga bagay-bagay. Nagiging tinik siya sa paningin ng lahat ng nasa paligid niya at nagsisimula pa lang siya. Kailangan niya ng pera, kailangan niya ng mga kalakal. Ang kanyang maliit na kaharian ay napapaligiran ng mga bayan at nayon ng Aliman at Turko. Hindi sila handa sa pagdating ng malupit na hukbo ni Vlad, mga mandarambong nagagawa ng pinakamatitinding kalupitan sa loob ng mga siglo. Ipinadala niya sila sa Transylvania, Brasov at Sibiu, masiglang sentro ng kalakalan na tahanan ng maraming Aleman na mga ngalakal sa abalang ruta ng kalakalan. Sikat sila sa Yaman, di nila alam ang nangyari. Di lang nagnakaw ang mga tauhan ni Vlad, sinunog pa ang paligid at pinaitim ang langit sa usok. Nagkagulo at nagsisigawan ang mga tao habang isa-isa silang pinapatay habang pinanood lang ito ng mga mangangalakal sa likod ng pader ng lungsod. Ginawang kagubatan ng mga tulos ni Vlad ang mga bukirin kung saan tinuhog ang libu-libong tao para magpadala ng mensahe. Sunod-sunod ang mga pag-atake, malawakang patayan, pagsunog ng madaanan at iniwang patay ang maraming inosenteng mamamayan na nakatusok pa sa mga tulos. Ibinabato ng mga tauhan niya ang mga tao sa kalderong kumukulong tubig. Sa buong katimugang Transylvania, opisyal at mamamayan, nilimas at sinunog hanggang abo ang mga pamayanan at bayan. Hayagang pag-aaklas ito. Nilulusop ni Vlad ang mga teritoryo ng Ottoman, mga bayang di makabayad ng tributo dahil naubos na ang tao at ari-arian matapos dumaan si Vlad. Kailangang pigilan ang taga-tuhog. Sa buong Europa, narinig ng mga tao ang kanyang pangalan, ang kanyang mga ginawa ay isinulat sa mga kronikang medieval ng Saxon tulad ng pagkakataong pumasok siya sa isang bayan at tinipon ang 300 lokal. Pinakuluan niya ang bawat isa sa kanila ng pangkat-pangkat, sunod-sunod hanggang sa lumambot ang kanilang laman. Napilitan ang mga naiwan ng kumain ng laman, ina sa anak, asawa sa kabiyak. Lumabas ang mga kwentong ito sa medyang parang tabloid noong gitnang panahon. Isa siyang baliw. Isang paratang na lubos na nailarawan ang nangyari noong Abril ng 1459 sa lungsod ng Brasov sa Transylvania, isang magandang lugar na napapalibutan ng mga bundok. Bagamat dapat harangan ng pader ng kastilyo si Vlad, nilimas at sinunog pa rin ng kanyang mga tauhan ang mga bahay. Tinipon niya ang lahat ng lalaki, babae at bata at dinala sa burol malapit sa kapilya ni San Santiago. Inutusan niya ang mga tauhan na maghanda ng mesa para sa tanghalian. Habang kumakain siya ng nakaw na pagkain, pinanood niya ang mga tagabayan, bata't matanda, nakatuhog sa mga tulos at dumadaloy ang dugo sa mga poste. Sabi sa kronika, isinawsaw niya ang tinapay sa dugo ng biktima dahil nagbibigay ito sa kanya ng tapang. Hindi lahat ng sundalo niya ay ganoon din ang paniniwala. Minsan, tinakpan ng isa ang kanyang bibig dahil sa baho ng laman ng tao. Inutusan ni Vlad ang tauhan niyang ipako ito sa tulos. Ito ang estratehiya ni Vlad sa pagpako sa tulos. Bawat tulos na ginamit sa pagpako ay maaring galing sa kagubatan. Hindi naman nauubusan ng mga puno sa paanan ng kabundukan ng Carpathian, hindi ba? At dahil karamihan sa mga gusaling sinunog niya ay gawa sa kahoy, marami talagang mapagkukunan ng mga tulos. Ang roble ay bagay na bagay dito dahil sa tibay nito na perpekto para suportahan ang katawan ng taong ipinako sa tulos. Libo-libong ipinako sa tulos, kaya kailangang magputol, magbalat at maghasa ng mga sanga para maging makinis ang dulo. Sa oras, siguro mga 20 hanggang 30 minuto para lang gawin ang tulos at dagdag pang 10 minuto para maghukay ng butas ng pagsasalpakan ng tulos sa lupa. Kapag naitulos na ang tao, malamang na pinapahiran ng grasa ng mga tauhan ni Vlad ang matalim na post. Tungkol naman sa kapal, kailangan itong sapat na matibay para kayang buhatin ang isang tao. Pagkatapos, pinupukpok ang tulos gamit ang maso. Yun lang ang paraan para maipasok ng pilit ang malaking bagay sa katawan. Ang tulos at ang natulos ay pwedeng ilagay sa butas sa lupa. Malaki ang posibilidad na dumula siya pababa sa tulos dahil sa bigat ng katawan. Hindi tiyak ang itatagal ng buhay sa ganitong sitwasyon at magkakaroon ng matinding panloob na pagdurugo. Kahit hindi tamaan ng tulos ang puso o baga, sa Ehipto raw may mga tao pang buhay matapos ang 3 oras ng pagtutulos. May mga ulat na nagsasabing pumatay ang mga sundalong Olandes ng halos 10,000 etnikong Chino sa Batavia Massacre noong 1740 sa Indonesia. Pero si Vlad, ang tagatulos at maestro ng lagim, mas eksakto raw ayon sa mga kronika. Hindi basta lumalabas ang tulos niya sa balikat o dibdib, mas magaling ang kanyang paraan. Nagtatapos ang paglalakbay ng tulos sa katawan kapag lumabas ito sa bibig ng biktima, lalo na kung maayos ang pagkakagawa. Kung totoo, kailangan ito ng husay. Mga siga ang mga lalaking ito, hindi siruhano. Hindi nila kayang kontrolin ang pinsala o matyak na hindi tatamaan ang buto. Hindi nila alam ang direksyon.
Tama lang ang daan papuntang bibig kung may karanasan. Sa totoong buhay, mas magulo ang pagtutulos kaysa sa tala. Matagal itong matapos. Ayon sa mga dokumento, kaya niya magtuhog ng libo-libo kada araw, minsan umaabot pa ng 30,000 sa isang umaga. Kung nahasa na ang tulos at nahukay na ang butas, parang linya ng produksyon ng pagtutuhog. Kung 3 tao ang gumagawa ng operasyon, ang pinakamabilis na kaya nilang gawin ay siguro mga 10 minuto bawat isa at napakabait na ng tantiyang iyon. Iyon ay 6 kada oras, 72 sa isang araw para sa 3 tao sa bawat grupo. Para sa 30,000 na pagtutuhog, kailangan niya ng 400 at 17 grupo ng tig 3 tao, mahigit 1,200, lahat na magtatrabaho ng 12 oras, tuloy-tuloy na walang pahinga o aberya. Pero sinasabi na ginawa niya yon sa isang umaga lang, kaya ngayon ay 834 na grupo at halos 3,000 tao. Para sa 6 na oras ng trabaho, malamang na 30 minuto kada biktima. 12 pagtutuhog lang yon para sa isang grupo ng 3 sa loob ng 6 na oras. Sa lohistika, 30,000 sa isang umaga. Pwedeng medieval psychological operations ito, o baka hindi rin. Si Sultan Mehmed II ng Ottoman ay nag-aalala sa dami ng tao sa kanyang teritoryo na tinutuhog. Hindi lang tumanggi si Vlad magbayad ng jizya o ang buwis para sa mga hindi Muslim, hindi rin siya tumigil sa pagpatay. Lumaban ang Ottoman at nilagari sa gitna ang pangunahing kakampi ni Vlad na si Michael Silagi, ang Hungarian regent. Gayunpaman, sinasabi ng ilang sanggunian na ito ay pagpugot ng ulo. Tumawid ang tauhan ni Mehmed sa Danube. Hinuli ni Vlad ang ilan at ipinako sa tulos. Karamihan ay mga batang lalaking napilitang magsilbi. Nagsimula siyang mag-ethnic cleansing, pinapatay ang mga Muslim na makasalubong. Gumanti ang mga Turko sa pagpasok sa Wallachia at pagpatay sa mga Kristiyano habang mainit ang labanan. Sa tinahak ni Vlad, pinatay niya ang mga alagang hayop at sinubukang lasunin ang mga pinagkukunan ng tubig para hindi ito magamit ng mga kalaban pagkatapos niyang umalis. Isa itong uri ng digmaang biolohikal noong medieval at malapit na itong maging mas marahas. Tinipon ni Vlad ang lahat ng may sakit na makita niya, kabilang ang may ketong, tuberculosis at salot. Bawat isa sa kanila ay pinilit na magbihis ng kasuotang Turko at inutusan na makihalubilo sa mga sundalong kalaban. Pinapatay na ngayon ni Vlad ang kanyang mga kaaway mula sa loob. Mas malakas ang puwersa ng Ottoman, tinatayang 150,000 kumpara sa 30,000 sundalo ni Vlad. Maaring hindi eksakto ang bilang, pero totoo na hindi lahat ng tauhan niya ay sanay na sundalo. Kaya umasa siya sa tusong taktika at umepekto ito. Kung susunugin niya ang lahat, kampanya ng Scorched Earth, magugutom at mawawalan ng masisilungan ang mga humahabol sa kanya. Pagsapit ng Hunyo, 1,462, malayo na ang inabante ni Mehmed sa Wallachia, mga 60 milya na lang mula sa Targoviste, malapit ng tagumpay. Noong Hunyo 17 sa gabi, kumilos si Vlad. Bago maghating gabi, palihim na pumasok si Vlad at ang mga kabalyero sa kampo ng Ottoman, alam na nila ang ayos. Target nila ang tolda ni Mehmed. Tumunog ang alarma, ngunit huli na, nagkagulo habang pinapatay ng tauhan ni Vlad ang mga kalahating hubad na Turko sa dilim. Pinutol ng mga mangangabayo ng Wallachia ang mga dingding at lubid ng tolda, kaya nagtakbuhan ang mga kabayo at nagbagsakan ng mga tolda. Sinunog ng mga tauhan ni Vlad ang lahat, kaya napuno ng usok at hirap nang makilala ang kakampi sa kalaban. Sa gitna ng sigawan at tunog ng tinatagpas na laman, sumugod palalo sa kampo ang pinakamahusay na tauhan ni Vlad. Nasaan ang sultan? Hinawan nila ang daan sa Royal Pavilion, pero dahil sa gulo, nagkamali sila ng tent na napuntahan. Hindi tiyak ang nangyari, pero nakaalis na si Mehmed at napapaligiran ng mga bantay niyang Ottoman. Nawala na ang gulat. Bago magbuka ang liwayway, sumakay sina Vlad at ang kanyang mga tauhan sa kabayo at umalis. Nawala ang pinakamagandang pagkakataon nilang talunin ang mas malaking hukbo. Pinatunayan ng pagsalakay na kaya ng hukbo ni Vlad na binubuo ng magsasaka, mamamatay tao at magnanakaw, gampanan ang tungkulin. Pinatay nila ang mga Turko na mahigit 15,000 sa isang gabi. Hindi pala imposibleng talunin ng mga Ottoman, taliwas sa akala ng lahat. Umabot ang balita kay Papa Pius II. Narinig niya kung paano si Vlad ang manunuhog ay parang puwersa ng kalikasan. Matapos utusan ng Papa ang krusada laban sa Islam, naging sikat si Vlad sa simbahang Katolika bilang tagapagliligtas ng Europa. Pero hindi pa tapos si Mehmed, nagtipon siya muli at muling nagtuon ng pansin sa pagsakop sa Targovista. Sa pagkakataong ito ay nakarating siya hanggang sa lungsod. Bukas na bukas ang mga tarangkahan, napakatahimik ng lungsod. Wala ni isang sundalo ang humarang sa kanya. Sumalubong sa kanya ang mabahong amoy ng nabubulok na bangkay. Isang gubat ng mga taong tinuhog sa tulos, 2 milya ang haba at kalahating milya ang lapad. Isa itong psikolohikal na digmaan. Sa harap ng gubat ng mga bangkay, iniutos ni Mehmed ang pag-atras.
Umepekto ang anino ng takot, perpektong taktika laban sa mas malakas na kalaban. Pinag-usapan sa Europa ang tagumpay na yon. Ang malupit at kahanga-hangang si Vlad Dracula, anak ng dragon, ay napaurong ang mga Ottoman. Pero kahit ang mga halimaw ay may hangganan, walang nagdiriwang kahit sa Wallachia. Nilipol ng mga Ottoman ang maraming bayan at nayon, libo-libo ang pinatay o binihag. Nawala na kay Vlad ang tiwala ng kanyang mga tao, sumobra na siya. Maaring umatras ang sultan pero may plano siya, hatiin at sakupin. Binigyan niya ng maliit na hukbo ng mga Turkong uhaw sa kapangyarihan ang nakababatang kapatid ni Vlad, si Radu III ng Wallachia o Radu ang Makisig na nakipagkasundo. Pumayag si Radu na hanapin ang natitirang mga maharlikang boyar at magkasama nilang wawakasan ang madugong paghahari ni Vlad. Tinanggap ni Radu ang kondisyon ng sultan para matapos ang digmaan. Tulad ng kanyang ama at kapatid, naging kalaban ni Vlad ang mga Maharlika. Nayon, ang pananakop ay mula na sa loob ng kanyang teritoryo, kaya napilitan siyang tumakas papuntang Hilaga. Ilang taon siyang naging bihag doon, prinsipe na walang trono. Ang umaresto sa kanya, si Haring Matthias Corvinus ng Hungary, ay dating tinuturing na tagapagtanggol ng Kristyanismo, ngunit hindi na ngayon. Hindi siya pwedeng makita ang kakampi ni Vlad dahil baka magdulot ito ng digmaan sa Ottoman. Para kay Vlad, ayos lang ang kasunduang ito. Hindi marahas ang pagkakakulong kay Vlad, parang house arrest lang. Kakampi siya ni Corvinus, pero dahil sa politika, kailangan siyang ikulong at ilayo sa kanyang mga tao. Lumipas ang mga taon, kinilala rin ni Corvinus si Vlad bilang lehitimong prinsipe ng Wallachia. Wala ng tao o yaman si Vlad para muling umatake. Para mabawi ang trono, kailangan niyang manatili, pero lalaban ulit si Vlad. Sa ilalim ni Corvinus, naglunsad siya ng digmaan ng takot laban sa mga puwersa ng Ottoman, panibagong pagpatay sa mga sibilyan, pagtuhog at pagsunog ng mga lupa. Mamamatay siya sa pakikipaglaban kasama ang isang hukbo na may humigit kumulang 2,000 sundalo noong huling bahagi ng 1,476 o unang bahagi ng 1,477. Pinagputol-putol ang kanyang katawan, ipinadala ang ulo kay Sultan Mehmed at inilagay ito sa mataas na lugar sa Constantinople para makita ng lahat. Wala na siya, pero nagpatuloy ang alamat. Si Vlad ang tagatusok, kilala bilang Dracula, ay ang lalaking gumawa ng imposible, isang taktiko ng lagim noong gitnang panahon na nagpasisi sa kanyang mga kaaway kung bakit pa sila ipinanganak. Hindi lang siya ang naghari sa kalupitan, panurin ang pinakabrutal na mga reyna sa kasaysayan o iklik ito para sa isa pang nakakakilabot na kwento.